Donovan, isang lalaking puno ng kayabangan at kapalaluan, ay itinuring ang opisina na parang sarili niyang entablado. Sa 10 taon niya sa trabaho, pakiramdam niya ay siyang bida. Ang paborito niyang paraan para magningning ay ang pagdilim ng kinang ng iba. Lalo na kay Andrew, ang pinakabago at pinakatahimik na empleyado. Simula pa lang, may sama na ng loob si Donovan kay Andrew. Matalino si Andrew, masipag at mapagkumbaba, isang tahimik na banta sa maingay na autoridad ni Donovan. Nang simulan na purihin ng kanilang amo, si Mr. Harrison ang makabagong trabaho ni Andrew, lalong tumindi ang inggit ni Donovan. Palagi niyang minamaliit si Andrew sa harap ng mga kasamahan nila. Andrew, ginagamit mo pa rin ba yung lumang paraan? Napagdaanan ko na yan, 10 taon na ang nakararaan. May pagmamataas na sabi ni Donovan, ngunit si Andrew ay ngingiti lang ng mahinahon at patuloy na magtatrabaho. Mali ang pagkakaintindi ni Donovan sa katahimikan ni Andrew. Akala niya mahina ito, isang taong walang paninindigan. Ngunit ang iba pang nasa opisina ay humahanga sa tahimik na lakas ni Andrew. Isang araw, tinanong siya ng katrabaho niyang si Clara kung bakit hindi siya lumalaban kay Donovan. Ngumiti lang si Andrew. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, Clara. Ibig sabihin, pinipili ko ng matalino ang aking mga laban. Ang pangangailangan ni Donovan na manira ng iba ay hindi laban na kailangan kong ipanalo. Mas mainam na gamitin ko ang aking enerhiya sa trabaho at sa sarili kong pag-unlad. Dumating ang totoong pagsubok sa isang mahalagang presentasyon sa kliyente. Si Donovan, natiwala sa kanyang dekadang karanasan ang nanguna sa pulong. Ngunit ang kanyang makalumang diskarte ay agad nagdulot ng gulo. Hindi humanga ang kliyente at nanganganib ang proyekto. Nang makita ang kaba, bumaling si Mr. Harrison kay Andrew. Andrew, may solusyon ka ba? Mahinahong tumayo si Andrew at ipinakita sa mga kliyente ang kanyang bago at mahusay niyang estratehiya. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa at makabagong idea ay nagustuhan ng kliyente na iligtas ang proyekto at nakakuha ng malaking panalo para sa kumpanya. Pagkatapos ng pulong, nilapitan ni Donovan si Andrew. Patawad, bulong niya na parang banyaga sa kanyang bibig ang mga salita. Mali ako. Sobrang abala ako sa pagpapakitang mas magaling ako sa iba. Hindi ko napansin na lalo lang pala akong nagmumukhang maliit. Tinignan lang siya ni Andrew ng walang bahid na pagmamataas. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lakas, Donovan. Ang sa akin lang ay mas tahimik kaysa sayo. Sa wakas, naunawaan ni Donovan. Ang katahimikan ni Andrew ay hindi tanda ng kaduwagan. Ito ay patunay ng kanyang kumpiyansa. Nilabanan niya ang kanyang laban hindi sa pamamagitan ng maingay na boses kundi sa tahimik na kakayahan na nagpapatunay na ang pinakamakapangyarihang tagumpay ay madalas na nakukuha ng walang sinasabing kahit isang salita. Ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng malakas na boses o mayabang na ugali. Matatagpuan ito sa karunungan na piliin ang iyong mga laban at sa tahimik na kumpiyansa na hayaang ang iyong pagsisikap ang magsalita para sa sarili. Habang ang kayabangan ay maaaring humingi ng atensyon, ang tunay na kagalingan ay kumikita ng respeto. Nakipaglaban siya sa kanyang labanan, hindi sa malakas na tinig, kundi sa tahimik na kakayahan na pinapatunayan na ang pinakamalakas na tagumpay ay madalas na nagagawa ng walang isang salita. Ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng malakas na tinig o mapagmalaking pag-uugali. Ito ay matatagpuan sa karunungan upang piliin ang iyong mga laban at ang tahimik na kumpiyansa upang ang iyong pagsisikap ang magsalita para sa sarili nito. Habang ang kayabangan ay maaring humiling ng pansin, ang tunay na kadakilaan ay kumikita ng respeto. Sabi ng unang Pedro, Kabanatang 3:9, huwag niyong gantihan ng masama ang masama o ng pagsumpa ang pagsumpa, kundi sa halip pagpalain ninyo sapagkat kayo'y tinawag upang magmana ng pagpapala. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, hindi ito nangangahulugan ng pagkasindak. Ipinapakita lamang nito na pinipili mo ng matalino ang iyong mga labanan. Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.